So, hi all mga memers! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, for today's video, samahan niyo ako mag-full review na naman po tayo ng isang smartphone. And yes, you heard it right. Another smartphone na naman po ang full review natin. Pero bago ang lahat, dito pa lang sa una ng video, sasabihin ko na sa inyo na disclaimer lang po na I'm not a pro when it comes po sa reviewing ng mga tech. I'm just sharing guys my thoughts, my feedback, and also my own experience when it comes sa isang smartphone. Okay? And this is the Honor X7E. So tara mga Mariko, check natin yung feature nito, yung settings, the chipset, the specification, the camera, the battery capacity, and so on and so forth. So, bago ang lahat, let me go ahead and share you guys first the quick specification of this smartphone. So sa display mga Mariko, meron tayong 6.61 inches HD Plus na merong 120 Hz refresh rate. Pagdating sa kanyang brightness, meron tayong 1010 nits of brightness. Sa IP rating, this is IP64 Marine DOS and splash resistance po itong ating smartphone. And pagdating naman sa kanyang chipset, may tayong MediaTek Helio G81 Ultra na merong Android version 16 Magic OS 10. Sa GPU, this is Mali G52 MC2. At sa storage naman po na meron tayo with our smartphone, 6GB of RAM plus 6GB of expandable storage na merong 128 gigabytes of ROM. Sa camera naman mga Mariko, meron tayong 50 megapixel main camera at 5 megapixel selfie camera. Video recording, both camera, maximum resolution is 1080p with 30 FPS. Sa battery capacity naman mga Mariko, meron tayong 7,500 mAh battery capacity na merong 45 watts Honor Supercharge charging. While sa security sensor naman niya mga Mariko, meron tayong side-mounted fingerprint scanner at face recognition. Sa kulay mga Mariko ng ating smartphone, meron tayong midnight black, sunrise orange, and also light blue. So, yun na naman mga memers, yung quick specification natin with this Honor X7E. So, dumako na tayo sa kanyang presyo, online, and kanyang storage. So, pag-usapan natin yon. Okay. So, carefully checking nito mga Mariko, nagulat ako at talagang dinoble check ko pa siya. Kasi unang ang ginawa ko is chinek ko siya sa website and carefully checking sa website. Nasa around 14 to 15,000 po siya. Pero sa online, mga Mariko, mabibili nyo na lang siya ng nasa 11,000. If gagamitin nyo yung voucher na nasa left bottom part po ng ating video. Okay? So, nasa 1,500 to 2,000 pesos po yan. Voucher na nagkakahalaga yan sa left bottom part ng video natin. Pero, sige, ganito na lang. Pag wala siyang voucher, nasa 14,000 pesos siya. At ang storage na meron lang siya ay iisa lang po ang lumabas. Which is 12GB of RAM with 128GB of ROM. Oh my God. Okay, so ito. Actually, siguro marketing strategy na nila yan, no? Yung sinasabi nilang 12GB of RAM with 128GB of ROM. Pero, to be honest, ang RAM lang talaga na meron siya is 6GB lang talaga. 6GB of RAM, and then the other half of that RAM that they're actually talking about is expandable na RAM nila. Okay, so virtual siyang RAM. Gets nyo ba yung point? Alam nyo, hindi pa rin, up until lang, hindi pa rin talaga ako na-enlighten why they keep on releasing this siguro nga sinasabi nila, shortage of RAM, something like that, dahil daw sa AI. Pero, matagal naman na may AI. Ngayon lang siguro siya mas na-enhance or mas nagiging smarter pa. At marami pa silang nagagawa, no? Pero, but anyways, to cut that part, paano sila makakakuha or saan nila nagagather yung expandable RAM na yan? So, to be honest, kinukuha lang din nila yan, of course, at ROM. So, correct me if I'm wrong, ganun talaga kasi yung parang understanding ko with that part. But, again, dito na tayo sa kanyang presyo. Sa presyo niya, na sinasabi natin, meron tayong 12GB of RAM with 128GB of ROM sa nagkakalaga ng 14,999, almost piso na lang, 15,000 na lang. So, sa kanyang presyo na gano'n mga Mariko, hindi ko alam, ang daming smartphone. Actually, mid-range na tong style na to. Mid-range na yung presyo niya. And, nabasa ko naman na earlier, ang daming part doon na parang nadismaya ako. Kasi,
mid-range yung presyo niya, pero yung specification na binigay niya is parang entry level lang din, 'di ba? Ang dami lumalabas na smartphone na ganon lately and I'm not sure why. So, yun lang talaga, nadismaya lang talaga ako sa presyo niya, sa storage niya at the same time. So, ito naman yung ating Honor X7e. So, tignan natin yung side-by-side details niya, yung settings, yung specification, yung camera, yung speaker, and so forth. Pero dito muna tayo sa kanyang display and sa kanyang design. So, as you can see, Charmaine ang kulay po ng ating Honor X7e. So, matte finish, hindi siya prone sa smudges or scratches. We have two big lens in here for the camera module and then flash. Napakakit ng kulay niya, no? Hindi masakit sa mata yung pagiging orange niya. Okay? And then, sa right corner, we have here the side-mounted fingerprint scanner and then the volume up and down. Sa bottom part naman, we have here the Type-C charging port and a microphone. Sa left naman, we have here the, I think this is a one-tap button, if I'm not mistaken. And then, this is the SIM tray. So, sa upper naman, nandito po ang speaker natin, 3.5mm earphone jack, and another microphone. Good news, this is punch hole po already, and this is the screen and display of this smartphone. So, 120Hz kanyang refresh rate. Check naman natin yung kanyang settings inside. Okay? So, check natin yung about phone nitong ating smartphone. Honor X7e, MediaTek Helio G81 Ultra, 6GB of RAM plus 6GB of RAM of Honor, RAM Turbo, 7,500 mAh battery capacity, 120Hz, 128GB of RAM. Okay. Android version 16. Okay. Next is yung kanyang refresh rate. Refresh rate ito, pinaka-max is 120Hz. So, tignan nyo, ang ganda ng refresh rate niya. O, diba? 120Hz ang kanyang refresh rate. Okay, may Honor AI tayo dito. Ayan, may mga option ka to customize your phone. Ayan, pwede ka na din ng fingerprints. Try natin yung fingerprint natin dito. Okay. Ayan. So, na-set up na natin yung ating fingerprint. So, meron tayong unlock if rest or press button. So, rest lang tayo. Try muna natin yung rest. So, unlock muna natin siya and then ganun lang. Wala. And then, try natin yung fingerprint. Okay, one more. Wala. And then, okay. So, lock na natin siya. One more. Okay. So, try naman natin gamitin yung, press button naman. So, unlock. And then, press button tayo. Okay. One more. Unlock. Tapos, try natin itong gamitin for press. Wala. Pero, pag ito, okay, one more. Okay, one more. Okay, last. Okay. May Honor AI. Ayan, pwede may customize yung home screen mo. Ayan, meron din pala siyang always on display, oh. Oh, okay. Magic Pictorial. Alright, may fonts dito. Pwede may palitan kung gusto mo naka-cursive or gusto mo naka-bold. Pwede yan. Okay. Check naman natin yung kanyang camera. Camera nito, portrait, meron tayo. Pwede naman sa main. Sa photo, pinaka-zoom natin ay 10. Pero ganyan yung itsura niya. We have video recording. Zoom is 10 also. Night, we have here 10. Portrait, we have up until, ano natin, 2 lang, of course. May pro tayo dito. Ayan. More, we have slow-mo, panorama, time-lapse, and high resolution. Okay. Front naman, ayan po. Ayan, may option ka rin dito. Ayan o.
gusto mo ng flash, ratio, yung size ng screen for camera. Filter, timer, ayan. Marami kang option. Pwede mo din i-customize yung paligid mo. Ayan. May beautification, beautify, or beauty. Okay. Video. So video sound. Okay, check naman natin sa TikTok. Ayan, so ito yung video natin sa TikTok. Available. 128 po natin is 21,500. 12 Pro Max. Hello po mga ka-TV Gadgets. 12 Pro Max. 12 Pro Max natin, tatlo pong storage na available. 20,500 is 22,500. Hello po mga ka-TV Gadgets. Phone 11. Yes. Item siya in stock. Phone 11. So, Subscribe sa Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok. okay. So, ayan mga So, ayan yung kanilang TikTok. Next is, tignan naman natin sa kanyang YouTube. Check natin yung screen niya, yung full viewing display niya. Check natin yung speaker niya. mga Mimars, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So for today's video and content, samahan nyo akong i-unbox itong niregalo at binigay sa akin ng aking course is yung quick start guide. May under daw itong binili. Ang pouch. Ang sa loob. Na? Meron extender dito. Short extender. Wide extender. What's this? Ano siya? What's this? Hirap naman buksan na itong pampangalan nito. Plastic. Ito yung magnet nung para sa ating microphone. Of course, meron yung brand dyan. Meron siyang brand dito. Insta360. Ayan. Okay. And ito naman po ay I think wide angle lens to. Alright, so yun lang naman yung video. So yun lang naman yung ating setting, specification, feature, camera, side-by-side look nitong ating Honor X70. So pag-usapan naman natin yung mga gusto ko at hindi ko nagustuhan with this smartphone. So let's start first sa kanyang design. Alam nyo, lagi ko sinasabi, hindi naman na ganito bago yung ganitong klase ng design ng isang smartphone, mga mare ko. Even the camera module is not new for me. Pero napaka-cute. Alam nyo, lately, parang nagugustuhan ko na yung kulay ng orange. Not the vibrant color of orange, but this one. Sobrang cute kasi ng kulay niya. Para siyang pongkan na pongkan yung kanyang atake. Ano? So, si Charmaine ang kanyang atake. Siya si Charmaine for today's video. So, meron yung Honor branding dyan. At ang ganda ng finish niya. Matte siya. And hindi siya sobrang kapal. Okay? At pa, isa pang nagustuhan ko dito, of course, dahil siya po ay naka-punchhole. Okay naman, kasi siyempre mid-range ka na, tapos hindi ka pa magpa-punchhole, diba? Grabe ka naman na nun. So, ayan, okay naman, handy naman, very aesthetic, very classy, and, simple lang naman yung kanyang dating, hindi naman siya sobrang OA ang kanyang pagiging atake sa kanyang design. Kaya, catchy siya sa akin. Though, alam niyo na yan, di naman din ako laging nagkikase ng clear. So, I suggest na bumili na kayo other case. If bibili kayo, mas maganda kasi yung case nyo is may kulay na. Just like this. Hey. So, 120Hz refresh rate no merong 1010 nits of brightness. Actually, mga mali ko, natuwa din naman ako dito sa smartphone na to. Kasi kahit gaano kalakas yung brightness niya, for me, ayan, ganyan po kalakas yung brightness niya, hindi siya sobrang sakit sa mata. May mga smartphone kasi na pag tinaas mo yung volume ng brightness nila, is sobrang sakit sa mata. Lalo na sa akin. Ako kasi, mataas yung astigmatism ko. At the same time, meron din ako migraine. So, hindi talaga ako mahilig magtaas ng volume. Magtaas ng level ng brightness. Ganyan lang talaga ako mag-brightness. Halos minsan, ino-off ko na nga yan. Ganyan lang ako mag-brightness para mas nakikita ko. Ayan, okay naman siya. Kahit mababa yung brightness niya, nakikita mo pa rin naman siya. Oh. Kahit na ibaba mo pa ng sobra,
Oh, 'di ba? Nakikita ko pa rin siya so far. So next naman nagustuhan ko dito mga Marico is yung kanyang battery capacity, 7,500 mAh battery capacity na merong 45 watts supercharge. And also, okay din para sa akin yung kanyang speaker. Sa speaker niya mga Marico, meron tayong up to 300% na volume level. So, sa speaker niya na ganun mga Marico, tinry na natin siyang isagad ng pinaka-max yung volume niya. Hindi naman po siya masakit sa tenga, hindi naman siya basag, hindi siya distorted, hindi siya tunog lata. Next naman is yung kanyang camera. Though, kahit nasabihin natin yung selfie camera niya is 5 megapixel lang, and then meron tayong main camera na 50 megapixel. Sa akin mga Marico, if okay naman siya outdoor and also indoor, I try to check din yung mga photo samples na nakuha namin ni G-Vlog, outdoor and also indoor. So far naman mga Marico, malinaw naman po yung mga photo sample na nakuha namin with this is a smartphone. Yun lang, siguro talaga dito na tayo magkakatalo sa video recording. Kasi ang video recording po natin dito is 1080p with 30 FPS. So, yun lang, nakakalungkot lang na 30 FPS po ang meron itong ating Honor X70. Sana kahit ginawa na lang nilang 60 FPS para kahit papaano is okay naman. Actually, kanina pa ako nag-iisip ko ano pa yung mga nagustuhan ko with this is smartphone. Pero wala talaga akong halos masay. Kasi nga nalulungkot ako sabihin I mean, this is worth, kahit nasabihin natin 11,000, yun yung pinaka-mura niya. Or kahit nasabihin natin gamitan mo siya ng voucher, 11,000. Mid-range pa rin ang dating niya for me. And hindi, well, the chipset is giving. Okay naman, nakakapaglaro ka naman. Pero syempre, pinag-uusapan natin dito yung presyo and performance no? So, sa chipset nga, meron tayong MediaTek Helio G81 Ultra. Well, I don't have any problem when it comes po sa ibang mga chipset ng mga smartphone natin. Gaya ng sinasabi ko sa inyo, mga Marico, basta nakakapaglaro ako dyan ng mga basic games lang, like ML, COD M, something like that. Yung mga ibang mga nilalaro namin ng anak namin, which is certain, like Heartopia, pwede naman na Roblox, something like that, Minecraft. Pero yun lang mga Marico, parang ang na-experience ko lang na okay dito is yung ML. Pagdating sa COD M, sa PUBG, meron pa yung nilalaro ni J Blake, like Genshin and WoWa, expect na hindi talaga siya okay for gaming. Siguro, kahit iset mo siya sa low, hindi ko siya mare-recommend. May mga tao kasi na pinipilit na ilaruin siya, kahit na-set nila sa low, hindi ko talaga siya mare-recommend kasi hindi siya playable on that game. Talagang mararamdaman mo dun yung clash, yung kabagalan. Baka sa sobrang inis mo, 11,000 yan, itapon mo pa. Baka ipukpok mo pa man, Marico. Kasi nga, di ba? So, sa basic game line lang naman like ML, okay naman siya. Kahit iset mo siya into the highest resolution or high setting, wala namang problema sa kanya. Sa COD M naman po, paano ba siya sa explain? Okay naman siya, playable, pero I suggest to set na lang into medium or lowest para mas okay siya. Kasi pag hinay mo, ayan, dyan mo na din may experience yung something like frame drops or lag, ganon. Pero playable naman po siya. Yun lang talaga, hindi talaga siya playable sa Genshin Atuwa. So, next is siguro yung kanyang connectivity. Though, 4G to, walang problema. Pero at this price range, 11,000, sana ginawa na nilang 5G to. Kahit man lang bumawi ka sa mga tao, para alam mong, kahit nasabihin natin na may mga basurang feature specification ka dyan, mas mananay pa rin yung alam mong mas makakapukaw ng attention nila. Like 5G na. O, diba? Sana ginawa na nilang 5G. Kasi ako, natuwa ako kasi 7.5 to, tapos sinabi nila 45 7.5 yung milliamp hour battery capacity nila, tapos sinabi pa nila na 45 watts yung charging nila, diba? So, okay ako doon. Parang, okay, sige, maganda feature yan, ganun. So, pero nung sinabi nilang, ay, 4G lang, 5G, hindi siya 5G. So, nadismaya lang naman ako ng very, very light. So, yun lang naman yung mga napansin kong ayaw ko. Nagustuhan ko yung battery capacity niya, 7,500 mAh battery capacity na merong 45 wired charging.
Okay din sa akin yung refresh rate niya, 120 Hz, na merong punch hole. Ayan. And then, okay din naman sa akin yung, nits of brightness niya. 1010 nits of brightness, hindi siya masakit sa mata. Okay din naman sa akin yung kanyang camera, pero pag gagamitin mo lang into photography, like pictures lang po, okay naman yung 50 megapixel main camera niya, and then yung selfie camera niya is okay lang din. Basta, again, photography lang po ang gagawin nyo. Next is, pang-anim naman is yung kanyang speaker. Speaker niya hindi basag, okay naman, stereo, okay naman. Wala naman akong problem with the speaker. Kasi again, ayoko po ng sobrang lakas na speaker. So this one, kahit isagad mo, hindi basag, hindi masakit sa tenga, hindi tunog ang lata. So, dun sa hindi naman nagustuhan, yun ay ang kanyang connectivity because this is still a 4G. Sana man lang ginawa nilang 5G. Next is yung kanyang screen. This is HD+. Sana man lang ginawa nilang Full HD+. Kasi nga 14,000 po ang worth ng presyo nitong ating smartphone. Next is sa kanyang chipset. This is MediaTek Helio G81 Ultra. Walang problema kung mga basic mobile games lang. Pero syempre, since na-expect nyo na marami ng mga tao na naglalaro ng COD M, most likely halos lahat ng tao, madami na nag-stream ng COD M. Alam niyan, marami nag-stream ng PUBG. Alam niyan. Doon sa mga laro na tumatakbo like Genshin, WoWa, something like that, hindi talaga siya okay. So, kaya ayaw ko din yung chipset niya. Pero pag ML ang usapan, okay naman siya. Kaso hindi lang naman, parang ngayon, halos onti na lang ang nag-ML. Mas marami na nagko-code M, di ba? Next is yung kanyang camera. Hindi ko rin nagustuhan yung camera niya pagdating naman po sa video recording. Again, yung camera niya, hindi ko nagustuhan pagdating sa video recording. So, 1080p with 30 fps po ang maximum resolution ng video recording niya, front and also yung main camera natin. Next is yung kanyang storage. Hindi ko malaman-laman bakit pilit nilang naglalabas sila ng expandable RAM. At hindi ko din malaman-laman dahil this is, to be honest, this is just 6 GB of RAM with 128 GB of ROM na napakamahal ng presyo. Pang-anim din. So, pantay na. Mahal ang presyo. This is 40,999 pesos, mga mare ko. So, parang balance yung hindi ko nagustuhan at nagustuhan ko with this smartphone. So, again, to set proper expectation po na I'm not a pro when it comes sa reviewing ng mga tech. Sinabi ko lang sa inyo ano yung mga napansin ko. Sinabi ko lang din sa inyo kung ano yung mga na-experience ko with this smartphone. Kasi ako, bakit naman kita yayayain bilhin to kung hindi naman maganda at magsasayang naman yung pera nyo? So, lahat tayo dito, parang, alam mo, nakakaawa kasi na parang ipopromote mo na okay yung isang smartphone, pero hindi talaga siya okay. So, yun lang naman yung take ko dito. Hindi naman sa sinasabi kong hindi okay sa X7e, ha? Sinasabi ko lang na, syempre, it depends na lang sa kung anong preference nyo at standard nyo sa isang smartphone. Again, mga mare ko, sasabihin ko sa inyo kung okay siya at hindi. At honest ako dito. Kasi lahat po to ay hindi sponsor. Okay po? Lahat po to binibili namin para lang ma-share sa inyo kung ano yung experience namin sa isang smartphone. Kasi, syempre, as a customer, sasabihin ko kung ano yung ayaw ko sa isang smartphone. Hindi ako magsasabihin, maganda to. Bilhin nyo to. Kasi ito yung mga pinupukpok, yung brand na to, ito yung mga pinupukpok, ito yung mga magaganda. Hindi okay ang chipset niya for its price. Hindi din okay yung kanyang camera for video recording for its price. Presyo, storage, ang daming mga hindi ko nagustuhan with this smartphone. Next, Maring Ana, mare-recommend mo ba siya ngayong 2026 itong ating Honor X7e? Hindi. Stay to the point, hindi ko siya mare-recommend sa mga tao na nag-ipon, sa mga tao na naghahanap ng isang smartphone na okay ang lahat. Suggestion ko lang po sa mga tao na bibili ng mga smartphone. Before kayo bumili, make sure nyo muna na may knowledge kayo doon sa bibilihin nyo or meron na kayong standard na list kung ano yung mga hinahanap nyo sa isang smartphone. For example, ako, ang hanap ko talaga sa smartphone aside from the chipset, design, and camera. Ganun talaga ako. Pero kung kayo yung tao na may money is not a problem and then you're looking for a smartphone na perfect naman for everyday use, okay naman ang kanyang battery life, malaki siya, okay naman, at din ang speaker niya, go! You can purchase this X7e. Pero, syempre, kung kayo yung tao na nag-ipon at naghahanap kayo ng pang-gaming o kaya kahit man lang basic mobile games o kaya for camera or sabihin na natin na for business, for documents, for storage,
hindi mga mare ko. Hindi talaga practical bilhin itong Honor X70. Sige, sabihin na natin, mas maganda pa si Tecno Spark 50 5G. Kasi mas okay yung specification niya compare kay X70. So, go with the Tecno Spark 55G instead of purchasing Honor X70. Alright? So, yun lang naman yung thoughts ko and feedback ko with this smartphone. Once again, my name is Maring Ana. Don't forget to follow me sa socials ko dyan sa gilid. Thank you so much for watching. Hopefully, nakatulong ako sa inyo na ilatag kung ano yung mga nagustuhan ko at ayaw ko with this smartphone. So, see you ulit sa ating next na full review. Bye guys!